oras kabalen. Ayan tabing mabilog ang persaling GNN TV 44, magdila rin mga panahon at kapalistoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap ining Miyerkules, April 9, 2025. Yako po Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Misumiti ang kasong vote buying in Comelec Region 3 laban kang Mayor Vilma Caluag, asawa na Niti at Metong pa, king insidente amilyari kanu inyang 2023. Gat panapon ning Martes, April 8, inyang Muntaya, Comelec Region 3, Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque, Ketiking Regional Trial Court o RTC king Ciudad ting San Fernando, bang opisyal ang magsampang information kaugnay ning kasong kriminal vote buying laban kari San Fernando Mayor Vilma Caluag, asawang Melchor Caluag at metong Julmar Mercado. In kaso, pamaglabagya kanu king Omnibus Election Code. Ang ating i-final ay tatlong information laban po sa tatlong akusado at ang kaso na involved na ito ay paglabag sa probisyon ng Omnibus Election Code 261 paragraph A subparagraph 1. Ito po ay kontra sa violation ng pagbibili po ng boto. At ang mga akusado po dito ay tatlo po. Una, ang ating kagalang-galang na mayor na nakaupo ngayon, Vilma Caluag, ang kanyang asawa na tumatakbo noon na barangay kapitan ng Barangay Dolores, Melchor Caluag, and pangatlo is Julmar Mercado. Agpangking reklamo ning metong nga Alvin Garcia, milyari kaning insidente inyang October 17, 2023 kasalungsungan ning kampanya ning Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSAK. Milyari kanu iti king City Hall ning San Fernando nung nukarin kakandidato ya para kapitan Melchor Caluag. Ayon sa information at saka sa affidavit complaint ni Alvin Garcia, ang vote buying ay naganap noong October 17, allegedly noong October 17, 2023 sa gaganapin na barangay and SK election noong October 30, 2023. At nangyari ito sa pamamagitan ng alleged program ng sanitation program ng Barangay Dolores na kung saan may mga cash payout in the amount of 1,500. At ito ay kapanahunan ng election period ng barangay and SK election na kung saan ipinagbabawal ang pagbibili ng boto. Ito ay naganap sa oras ng alas 7 ng gabi sa premises or compound ng City Hall ng City of San Fernando, Pampanga. Mamasala ng Duque na dinala niya kanuy king gustong proseso ing pamagsampaking kaso. May process yan, yung preliminary investigation. May reklamo, dumaan yan sa preliminary investigation at sa preliminary investigation may findings ang ating hearing officer na mayroong reasonable ground to hold the accused, the respondent then, to answer for a probable crime that has been committed, and that is vote buying. Samantala, tambing neng kinwa pasyag ning news team, Mayor Vilma Caluag pangagat panapon mo rin kabang mag house to house shady king San Fernando subdivision king Barangay Santo Niño. Alakit ma'am, pwedeng pakibat ang alam ng INC. But sa RCT, that's the time na Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Malungkot siya kanuing kabalen na dating Senador Kiko Pangilinan king pangavito ning panukalang batas sa magdeklara king Pampanga bilang culinary capital ng Pilipinas. Malulungkot ya kay dating Senator Francis Kiko Pangilinan king pangavito ning panukalang batas na ideklara ang Pampanga bilang culinary capital ng Pilipinas. Sinabi na iting Pangilinan kayag na ning pamagbisita na niti king Ciudad San Fernando ngening Miyerkules, April 9. Siyempre nakakalungkot. No? Merong tenet dyan sa
Kongreso na pagka ito inaprubahan na ng lokal. Ibig sabihin, lahat ng congressman mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng distrito, hindi ba na-represent dun sa batas na yun? Di ba? At naipasa nila. Kung may objection dapat yun, hindi dapat sasabihin siguro ng mga tiga Mindanao, teka muna, bakit Pampanga? O sasabihin siguro ng mga taga Visayas, teka muna, bakit Pampanga? Pumasa eh. Pepasyag ng Pangilinan na yung proposed bill, tinanggap yung suporta karing mambabatas king Luzon, Visayas at Mindanao. Baya may veto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. So dapat sana binigyan na ito ng imprimatur at signature. Nakakalungkot. No, sana sa susunod i-file ulit, di ba? At sususugan natin. Sayang, it was an opportunity to recognize na totoo naman, no, ang husay ng ating mga kabalin sa usapin ng pagluluto sa preparation of Philippine cuisine, Pampango cuisine. Bilang metong nga kabalen, marakalya ka no paboritong pamangan, kapampangan, kalupaning buro, hito, mustasa, tibok-tibok, sisig at marakal pang aliwa. Ako buro at hito at mustasa. At gusto ko yung gatas ng kalabaw sa nasi at asin. Yan. Gusto ko rin yung sisig, syempre. No? Pero yung sisig, late na yan eh. Nung kami mga 6-7 years old, wala pang sisig. Kaya yun, yung burot mustasa. At syempre yung hibok-hibok. Tsaka yung maha blanca. At yung ginatang di ba? Ang dami, di ba? Ang hirap magsabi ng anong paborito dahil lahat masarap eh. Niyatong niyang kapampangan ni Pangilinan nung nukarin ray pamilya na niti, tubulang Santo Tomas. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, king pamagbalik ng News Force Pampanga. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat, at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo,
Ako ay isang Anghelenyo. Ako ay isang Anghelenyo. Ako ay isang Anghelenyo. Ako ay isang Anghelenyo. Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Pa rin balitang dapat tamong tutukan. Katanimang silipan ng pamamuklat ng Bayong Primary Care Facility ng Ciudad Angeles. King report ng Patricia Mamam. Benny Munaning, Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ing formala pamamuklat king Bayong Primary Care Facility keti king Barangay Pulong Bulo. Itine ing kalimang primary care facility king syudad. Layo ning pasilidad ing mamye de kalidad a serbisyong medikal kareng residente king South dareng lisensyadong doktor, nurse, dentista at medical technologist. Biglat na officially in kaya katamong Puso Center kete Pulong Bulo. Ito bang ngawsan ng aritsyon para po i-cater na aliwa mo po yung Pulong Bulo rin po aliwa mo rin barangay keti i-cater de po. Ariyan tanay mo po yung laman na kanyang kingkilog hindi man tanay nga para po may kadentista tamo rin keni. Ngayon po din tampon doktor, nurse, midwife mag-duty keni. O siya po may kabit na po rin kagamitan na rin kaya katamong dentista. Hindi ka dentista tamo rin po kini. Ampong medtech. Party king pangako ng Mayor Lazatin na gawa na mas accessible ing serbisyong pangkabulasan king syudad kapamilataning pamanalakad at pamagpasanting kareng sub health center. At yula naman king programa dina Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lazatin II, Vice Mayor Vicky Vega Kabigting, reng miyembro ning sangguniang panlunsod, Barangay Captain Lorna Zabala at reng opisyal ning barangay, Executive Assistant for Reyna Manuel at reng department heads. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Katamo pakibaluan ng bilin ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Alang na anumang weather disturbance king luwal at kilob ng Philippine Area of Responsibility agpangyan king pag-asa. Pakanyan man, maka-apekto king maragula parte ng bansa ing easterlies o mapalinganging manibatan king dagat Pasipiko, anya naman mapali at malisangan na panahon ing aranasan king maragula parte ng Luzon at Bicol region. Kabang king dane ng Mindanao at Palawan, pamapekto naman ing ITZG o Intertropical Convergence Zone. Amagdalang pamanuran. Kabalen maging party ka kimpamag balita ket king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kay Udal, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numirong mayakit king kay screen. Malyari mo namang mag-post, hindi kami Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingatilan kayong mata sa kalidad ng palapamag balita bilang panataw service pa rin sa Blanca Pampanga. I'll bay nyo lang yan in Derklis, may kalapay istorya, katiking probinsya. Yako po, Ibeniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod. Panandamaning El Nino
Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco.